Hello guys, ito nga pala yung lumuwas kami ng mga anak ko papunta ng Manila. Gabi na kami nang dumating sa Manila at nandito kami sa condo kung saan yung condo na ito ay nirent namin for only 7 days. At nakakatuwa nung nakita namin yung condo, apakalinis at ang ganda ng ambience niya. Pag meron kayong mga kasamang anak, maganda talaga kung magre-rent kayo ng condo unit kasi nakakatipid na kayo at magagawa pa ng mga anak mo yung gusto nila. Dahil sa condo unit na nirent namin, meron din silang magandang swimming pool sa ibaba. Dahil nga gabi na kaming dumating, natulog na lang kami at naisipan namin kinaumagahan na lumabas. Para na rin makita namin yung lugar at magkaroon kami ng idea kung saan yung malalapit na establishment na pwede kaming bumili ng aming mga pagkain. Pagbaba pa nga lang namin ng kondo ay bongga talaga yung lobby nila. At eto na nga lumabas kami para mag-ikot-ikot at maghanap ng makakain at mabibilhan ng grocery namin. Sa paglalakad namin marami kaming nakitang magagandang puntahan. Nung nasa labas na kami ng kondo, ang una naming hinanap kung saan yung grocery, kung saan kami pwedeng mamili. At dahil nga kailangan na naming magluto ng pananghalian kasi tanghali na rin kaming nagising. At hindi sa kalayuan nakita nga namin ang isang grocery store na kompleto na, saktong-sakto na ito. At pagkadating nga namin sa loob ng grocery store, namili agad kami. Ayan, yung mga anak ko, kumuha agad sila ng basket. Talagang atat na silang mag-grocery at makakuha ng mga pagkain na gusto nila. At hinayaan ko na lang sila kung ano ang gusto nilang kunin na pagkain. Kung makikita nyo nga, yung bunso kong anak ay kumuha na ng kanyang pagkain na gusto niya. Yung panganay ko namang anak, siya na yung bahala kung ano yung mga kailangan namin dahil meron naman kaming dalang listahan. Habang ang ginagawa ko ay videohan silang magkapatid. At hindi pa nga nakontento, bumalik pa at kumuha pa ng ibang gusto nilang kunin. Napaisip na lang ako na baka malaki na yung babayaran ko nito. At ayan nga, habang nasa counter na kami ay nakatatlong basket nga yata kami nang napamili. Medyo kinabahan ako niyan kasi konti lang yung dala kong cash. Buti na lang talaga merong ATM machine sa loob ng grocery store na ito at hindi ako nahirapang mag-withdraw. Yan nga, yung mga nailagay na ng cashier sa plastic ay kinukuha na ng anak ko para hindi na dumami sa harapan ng counter. Habang meron pang isang basket, ako naman binibilang ko na kung magkano yung babayaran ko. Talagang kinakabahan ako kasi meron pang isang basket na natitira. Dahil nga for the stock ng aming pagkain sa loob ng isang linggo. O sige, sabi ko, i-push na natin to at kailangan na nating bayaran. At umabot rin nga ng 5,450 yung binayaran ko. Dahil sa dami na nga ng aming mga pinamili, sinabi ko naman baka pwedeng may maghatid sa amin. Kung nakikita nyo nga, ito yung pinamili namin, pati tubig meron na rin kami. Buti na lang mabait yung supervisor ng Alpha Mart at pinatulungan talaga kami. Sabi ko kay kuya, ihatid niya na talaga kami hanggang sa unit kung saan kami nakastay at hindi ko kasi talaga kayang buhatin ang mga ito. Awa naman ni kuya, inihatid nga kami hanggang sa unit kung saan kami nakatira. At sabi ko sa anak ko, sige, umpisahan mo nang ayusin yan at ilagay sa ref. At naghubad nga lang ng sapatos yung anak ko at inumpisahan na naming ayusin yung mga pinamili naming grocery sa loob ng isang linggo. Sabi ko, sige, ayusin mo na yan at ihiwalay mo na yung mga dapat ilagay sa rep at hindi dapat ilagay sa rep. Kung nakikita nyo nga naman, inaayos niya naman ito ng mabuti. Sabi ko rin, habang nagagaganyan ka at inaayos mo, ako ay magpiprepare na ng aming pananghalian. Dahil talagang gutom na kami. Tinanghali rin kasi kami ng gising kaya diretso tanghalian na yung aming kain. Kung makikita nyo nga naman yung anak kong bunso, ang kulit-kulit talaga. Buti na nga lang hindi kinukulit yung ate niya at sinayawan niya na lang. Grocery nga na binili namin, marami na rin talaga para sa aming tatlong mag-iina. Kasi pag may mga bata ka talagang kasama, mahilig talaga silang kumain. At saka nakakatamad rin yung labas ka ng labas ng kondo dahil nga napakainit ng mga araw na yan. Nasa Manila pala kami para mag-medical kami at may interview kami sa US Embassy. Alam nyo ba, maganda lang pag luluwas ka ng Manila, pag may mga kasamang kang bata, nakatira ka or mag-arkila ka ng kondo. Ang kagandahan kasi pag nakakondo ka, meron talaga silang swimming pool na mai-enjoy din ng mga bata. Sulit na sulit talaga yung pagstay namin sa kondo na ito kasi na-enjoy talaga namin.
Dapat talaga marunong kang mag-budget. Pero minsan hindi mo kailangang kontrolin kasi lalo na pag may kasama kang mga anak. Hindi naman natin pwedeng ipilit kung ano lang yung gusto natin. Pero dapat afford din natin bilhin yung gusto nilang pagkain. So ako natutulala na kung magkano ba talaga yung babayaran ko. Natatagalan pa nga kami kasi yung kahera, binabalot niya pa isa-isa yung mga grocery namin tapos binibilang. Hinihintay ko pa dyan ata yung karne na binili ko. Kaya hindi pa kami makapagbayad agad-agad. So, ang ginawa nila, yung counter na kabila, binuksan na nila. Kasi nga medyo matagal kami. Tapos, ang haba ng pila dyan, hindi ko na nga naipakita kasi tinayo ko na lang yung tripod at saka yung cellphone ko. Para lang mapanindigan natin ang pagbablog. Kaya ipinush-push ko na talaga ng bonggang-bongga. O sige, i-vlog na natin ito. Mahirap din pala mag-vlog tapos ikaw din yung gagawa ng content mo. Diyos ko talaga. Sabi ko, pero para sa ekonomiya o panindigan natin tong pagbablog na to, ituloy-tuloy natin. Kaya nga yan, pinanindigan ko talaga, nag-vlog-vlog talaga ako. Wala na akong pakialam kung anong sasabihin sa akin ng mga nakakakita ko. O basta video tayo, video, sabi ko gano'n. I-vlog natin to, day in my life, sabi ko pa. Tapos ito na nga, sabi ko sa kanila, magre-request ako ng maghahatid sa amin kasi hindi ko naman kayang bitbitin lahat ng mga grocery namin. Meron naman pwedeng maghatid kasi malapit lang naman. Habang ang nag-aantay kami, nag-request na din ako talaga yan, sabi ko, pwede ba kaming magpahatid? Meron bang dapat mag-assist? Kasi marami nga kaming bilang grocery. 1 week nga ba naman? Tapos sabi naman sa amin, okay ma'am, pwede naman po kayong ihatid. Malapit lang naman po yata yung unit nyo dito. Sabi ko, opo, malapit lang yung unit na inupahan namin. At ayan nga si kuya, hinatid kami. Sabi ko, kuya, ihatid mo kami hanggang doon na mismo sa unit namin kasi hindi ko kayang buhatin yan lahat. At sabi ko kay kuya, sige kuya, salamat paghatid mo sa akin. Ako na yung bahalang magbigay ng tip sa'yo. Basta ihatid mo kami hanggang sa condo unit kung saan kami nag-i-stay. Imagine ninyo, naka-push cart na talaga si kuya para lang maihatid lahat ng pinag-grocery namin. Si kuya, hindi niya kailangang dumire-diretso. Kailangan niya munang dumaan sa security. Pa-check yung mga binili namin. Tapos, inatid niya naman kami sa aming unit hanggang sa kami na lang doon ang natirang mga bata. Pagkaalis ni kuya, sabi ko sa mga anak ko na 2, at lalo na doon sa panganay ko, ayusin nyo na yung pinamili natin, ilagay nyo na yan sa ref lahat. Habang ako ay magsasaing na magluluto na ako kasi tanghaling tapat na hindi pa kami kumakain at inuna namin ang pag-grocery. Kaya ayan nga, inumpisahan na ni Kylie ang pag-aasikaso ng mga grocery namin. Hindi na lang, hindi pa makulit dyan si Precious kasi maya-maya alam ko mangungulit na yan. At ayan na nga, iniintindi naman ni Kylie lahat ng mga grocery namin. Labas niya na nga pala yan lahat sa mga plastic para naman kasi ma-separate niya kung saan saang parte ng rep niya ilalagay yung mga grocery namin. At ito na nga si Precious, ang kulit-kulit. Hinihintay niya yung binili niyang pagkain. At nagsasayaw-sayaw pa. Sabi niya, ate, ang tagal-tagal mo. Alam ko yun yung sinabi. Dahil sa sobrang inip, yan na nga yung nangyayari. Parang nag-exercise na hindi mo na mawari. Alam mo, na-realize ko na bilang magulang, dapat tinuturuan din natin yung mga anak natin ng mga gawaing bahay. Kahit basic pa lang. Dapat meron silang responsibilidad sa ating pamamahay. Kasi hindi naman habang panahon kasama nila tayo. Ako, bilang magulang, talaga yung anak ko na panganay kung paano siya matuto sa bahay. Grocery, magbayad ng bills. Kayo ba, bilang magulang, tinuturuan nyo rin yung mga anak nyo kung paano maging independent? Kasi ako, tinuturuan ko yung anak ko na panganay na paano maging independent. Tinuturuan ko siya pang paano magbayad ng bills, mag-grocery, mag-budget. Kasi hindi naman habang panahon is nasa puder ko yung anak ko. Lalaki din sila. Dapat natututo sila habang bata pa. Siguro depende sa pagpapalaki ng magulang kung paano nila i-handle yung mga anak nila. So ako, tinuturuan ko ng obligasyon yung anak ko. Kahit simpleng obligasyon lang, at least meron siyang alam sa bahay. Mahalaga kasing matuto sila habang bata pa sila kaysa sa malaki na sila. Para naman hindi pagdating ng panahon, aasa na lang sila sa atin. Dapat talaga ang ituro natin sa ating mga anak ay yung mga dapat gawin sa bahay. Yung mga basic lang, katulad ng paghuhugas ng plato, pagluluto, paglalagay ng tubig sa ref, linis ng kwarto nila. Ako kasi, tinuturuan ko yung anak ko paano maging independent, kaya alam niya na. Siguro nasanay na din yung anak ko na lagi akong wala. Hala, hanggang dito na lang yung vlog ko. Hanggang dito na nga lang pala yung A Day in My Life in Manila vlog ko.
Sana nag-enjoy kayo.